Sa unang 3 araw pa lang ng Oplan Estabero na laban sa mga abusadong taxi driver, nasa 3,000 reklamo na raw ang natatanggap ng Department of Transportation and Communications o DOTC. Nakatutok si JP Soriano live sa lungsod ng Pasay. JP. Mike, ilang taxi drivers na naman ang nasampulan ng DOTC Oplan Estabero matapos mahuli sa aktong nangi-snub ng mga pasaherong pumapara sa kanila. Unang napahinto ang taxi na ito sa kaba ng EDSA Makati Southbound kanina. Nahuli kasi sa akto, Mike, na otoridad ang taxi driver na tinanggihan ang mag-iinang pasaherong ito na magpapahatid sana sa Parañaque. Agad siyang inisyuhan ng violation ticket ang DOTC. Tila nagka-amnesia din, Mike, ang taxi driver na makaharap ang mag-ina at di raw niya maalalang nakausap ang nagrereklamong pasahero. Ang taxi naman na ito, Mike, napahinto matapos takasan ng kinausap na pumarang pasahero. Nang mahuli, ayaw niya magpatiket dahil depensa niya, may tawag daw siya at may sundo. Simula nang i-anunsyo, Mike, ng DOTC ang Oplan Estabero ay umabot sa mahigit 3,000 ang nag-text at tumawag para mareklamo sa Oplan Estabero hotline. Paalala ng DOTC, lagay ang buong pangalan at address sa mga text na reklamo. Kayo sa harapan. Ay, hindi ko po alam yan. Hindi ko kilala. Ako po yung sa harapan. Kausap kayo nung barker na nagtatawag. Ako po yung nagsabi sa inyo sa may multi lang. Sabi nyo ayaw nyo po. Hindi ko alam. Hindi ko napasabi ng ano. O di, huwag mong tanggapin ito, walang problema. Wala naman ho ako lisensya. Ay, kaya nga binibigay ko sa'yo, huwag mo iwala yan kasi yan ang pinaka-lisensya mo. Nasaan ho yung complainant? Ayan nga kaya nga yan yung pangalan ng complainant. Pakitawag ho yung complainant, magano ho kami. Pag ikaw may sundo o kakarbarn ka na o whatsoever, dapat diretso ka na. Wala kang kinakausap sa kalye. Ngayon ang gusto niya, bigyan ko siya ng konsiderasyon kasi may sundo naman daw siya dun sa area na yon. Gusto niya magsakay, yung papunta din doon dahil sayang. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. At bike, paalala po doon sa ating mga kapuso, narito po ulit ang DOTC Oplan Estabero hotline 7890 para sa landline at maaari po mag-text sa hotline naman na 0919-222-7462 at 0917-247-0385. Mike? Maraming salamat, JP Soriano. Kabila na po ang mga Christmas party, kadalasan may inuman sa mga yan. Yan daw ang dahilan kung bakit tuwing Disyembre dumarami ang mga aksidente sa mga lansangan. Nakatutok si Julius Segovia. Wasak ang harapan ng kotseng ito matapos sumalpok sa concrete barrier sa southbound lane ng EDSA North Avenue. Sa lakas ng bangga, swerteng di raw nagalusan ng driver na ayaw magpakuha sa kamera. Kwento ng rumesponding MMDA, nakainom ang driver ng kotse. Ayon sa MMDA, di pangkaraniwan ang pagtaas sa bilang ng road accidents tuwing magpapasko. Nariyan kasi ang sunod-sunod na reunion at Christmas party na karaniwang may kasamang inuman. Siguro po, don't stay late beyond 10 p.m. Tapusin na po natin yung Christmas party at 10 p.m. para hindi po yung mga iinom ng alcoholic beverages ay hindi masobrahan. Sa tala ng MMDA, umabot sa mahigit 4,000 ang naitalang aksidente noong buwan ng Disyembre ng nakaraang taon dahil sa iba't ibang dahilan. Ngayong taon, may naitala ng 35 aksidente sa umano ng nakainom na driver. Mas mataas kumpara sa siyam noong 2009. Maliit pa ang bilang kung tutusin dahil mahirap daw matukoy kung nakainom nga ang driver. Hindi pa kasi masimula ng MMDA ang paggamit ng breath analyzer upang malaman kung nakainom ang nasasangkot sa aksidente. Bukod sa may nakabinbin pang panukalang batas sa kamera kaugnay nito, may kamahalan daw ang instrumentong ito. Paalala ng otoridad ngayong panahon ng kabi-kabilang party. Kapag tayo hindi nagmaneho ng tama, marami tayong buhay na maaaring mailagay sa alanganin. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras. At may magandang balita tayo ngayong Kapaskuhan. Bumaba daw po ang presyo ng itlog, manok, pati na ng mga shellfish na matagal nang ipinagbabawal dahil sa red tide. Nakatutok si Claire Delfin. Tila maagang pamasko para sa mga mamimili dahil pagpasok ng Disyembre, bumaba raw ng hanggang 20 pesos ang presyo ng manok sa palengke. Dumami raw kasi ang supply ng manok. Ang mga local producers, nag-expand ng buo ng capacity. Pagkatapos, early in the year, hanggang itong third quarter, ang dami ng in-import. Sumunod naman ang itlog sa pagbaba ng presyo dahil pa rin daw sa dami ng supply. Sa Commonwealth Market sa Quezon City, 2 hanggang 5 piso ang ibinaba sa presyo ng bawat tray na may lamang 30 itlog. Isa pang magandang balita ay ang pagkatanggal ng red tide alert sa Bataan dahil dito bumalik na sa merkado ang paborito nating tahong at talaba at hindi lang basta bumalik, bagsak presyo pa ang mga ito.
Ang tahong mula sa 100 pesos per kilo bago ang red tide, ngayon 50 pesos na lang. Ang talaba naman 50 pesos mula sa dating 60 pesos. Isang buwan daw na di makapagbenta ng mga shellfish sa Commonwealth Market kahit pa hindi ito galing sa Bataan. Takot daw kasi ang mga mamimili pero ngayong wala ng red tide, matumal pa rin daw ang kanilang bentahan. Karamihan ng tao nagtatanong kung may rate tide pa rin po ba. Natatakot pa rin po sila kumain ng tahong kasi iniisip na may rate tide. Sa NFA rice naman, 27 pesos per kilo na ang bentahan dito. Naubos na raw kasi ang old stock na dating ibinebenta ng 25 pesos per kilo. Pero sa Cebu City, tunetonneladang bigas ang ipinapasok ng iligal. Butit na pigilan ng otoridad ang pagpuslit sana ng 33 container vans ng sako-sakong bigas mula Vietnam, tinatayang nagkakahalaga ng 30 milyong piso. Iniimbestigahan pa kung sino ang totoong may-ari ng naturang kargamento. Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, maselan po ang video ng susunod na balita tungkol ito sa sakit ng isang binata sa Davao. Dahilan niyang sakit na yan ang paglaki ng maselang bahagi ng kanyang katawan. Narito po ang pagtutok ni Vicky Morales. Sa pagpapatuloy ng 8th anniversary special ng Wish Ko Lang, ang Pangarap Tour ay dumayo ng Davao. Sadya namin doon ang binata na may tila mabigat na dinadala. Siya si Hildo Enriquez. Balat ay namumula at nagsusugat sa sobrang kate. Siya kasi ay may sakit na psoriasis. Ngunit hindi lang yan ang problema ni Hildo dahil ang talagang nagpapabigat sa kanya ay ang sakit na filariasis na siya namang dahilan kung bakit naging sinlaki ng 2 pakwan ang kanyang ari. Pero wala naman na kaming magawa. Wala kami ng pera pag-opera. Inakala nila noon ng kanyang pamilya na lusnos o ornya lang ang kanyang sakit. Pero hindi huminto sa paglaki at pagbigat nito. Wala ring magkasyang salawal, kaya tagpi-tagping lumang t-shirt ang ginagamit niyang pangsuporta. Ano sakit? Paano kaya nagsimula ang kalbaryo ng binata? Isa sa buhay po yan ng artistang si Joseph Bitangcol, habang ang gaganap na ina ni Hildo ay ang batikang aktres na si Miss Jacqueline Jose. May pag-asa pa bang magamot si Hildo? Alamin bukas ng hapon sa 2nd bahagi ng Pangarap Tour ng Wish Ko Lang, dito lang sa GMA 7. Sa gitna ng kabi-kabilang showbiz commitments, magbabalik eskwela si Rian Ramos. Ito'y matapos niyang pumirma ng kontrata bilang endorser ng isang educational institution. Bibigyan daw siya ng educational program para mapagsabay niya ang showbiz commitments at pag-aaral. Kaya naman tuloy-tuloy pa rin ang kanyang project sa Kapuso Network. Abala ngayon si Rian sa Puso ng Pasko Artista Challenge, kung saan isa siya sa challenge hosts. At kung mabibigyan ng chance, willing daw siyang makatrabaho uli si Aljur Abrenica na nakatambal niya sa Illumina. Which would be nice. Kahit anong mangyari, magiging masaya pa rin ako para sa kanya. Perfect for me because I've been looking for a college to study in. Susunod! Christmas tree of hope ng Valenzuela inilawan na. At ang aking interview kay Bossing Vic Soto, susunod na dito sa 24 Oras.